susubukan naman nating i-test ay itong ating unit na in-order ng isang kaibigan mula sa Baler, Aurora. Ang isang ito ang isa sa pinakabago na RTI. Ito yung ating Prophet 3. Ayan. Tignan nyo. Pakaganda nito. Ito yung kasama sa box, unit, saka itong kanyang manual, yung magazine. Saan si magazine? Ayan, si magazine. Caliber 22 siya. So, itong order ni Sir ay na-order niya last January. Tama ba? February, March. Inabot ng end of April kasi medyo nagbagal yung ating cargo. So, si Sir ay mabilis kausap kaya ang ginawa natin, binigyan natin siya ng isang free na JSP 18 grades. Ganitong pellet din ang gagamitin natin sa pagtest ng unit niya. Check natin, ano bang meron dito sa ating P3. Ito ang ating P3. Ang ilan sa mga features niya, meron siya nitong 0.5 liter tank, adjustable regulator, externally adjustable regulator ito. Ibig sabihin, dito lang pwede na natin itong ma-adjust. Then, siya ay side lever, side cocking. Meron siya ditong cheek rest. Yun yung wala doon sa ating P2. Then, meron siya ditong adjustment para sa hammer. Then, meron din siya dito mga adjustment pa para sa ano bang tawag natin dyan, para yung release ng trigger, yung pagiging soft niya. Tapos meron pa siya dito mga ilan pang adjustment. So may mga videos na tayo sa YouTube na makikita para sa mga adjustment na to, kung para saan ito mga ito. So far yun lang muna ipapakita natin. And then pinakamaganda pa na napansin ko dito, meron siya nito. Okay, so para saan po ba yan? Kung long range at nauubusan ka na ng elevation sa iyo scope, pwede mo itong i-adjust. So, ang gagawin mo lang, luluwagan mo lang itong dalawang screw na to. Then, pipihitin mo to, padiin para ito ay mag-bend pauna. Tapos, pag okay na sa iyo yun, nakakahabol na yung elevation mo, pwede mo na itong i-lock itong dalawang ito. So, ayan yung isa sa bagong feature niya. Yan, no? Kaganda. Talagang mapapabili ka talaga nito. So, yung price naman nito, hindi siya budget friendly. Isa talaga to sa pinakamaganda na unit. Kaya yung price niya, hindi rin kamurahan. Ang pag-order po sa akin, inaabot po ito ng 2 months lang dapat. So, since naglilipat din tayo ng cargo para safe, ito po ay inabot ng 3 months. So, itatest lang natin to after nating makuha yung gusto nating FPS. Itatest natin and then papadala na natin sa client kasi medyo inip na si Sir. Itong unit niya ay may kasamang scope na ayan, EDPRS 5 to 25 by 56 per focal plane. Ang kanyang unit ay meron din kasamang silencer na made in Iloilo. So sa package ni RTI, siya kasi ay may shroud, so wala siyang kasamang ganito. Wala siyang kasamang silencer talaga. Okay? Ang kasama lang niya is 11 round magazine, manual, tsaka yung kanyang case. So, test na po tayo. So, una mong gagawin, Sir, ay ikot mo muna ng diretso. Ayan. Para alam natin na kada gagamitin mo, umiikot siya. Then, yung pinaka unang butas, yung katapat mismo ng kabila. Ayan, yan yung huhulugan mo. Then, dire-diretso na yan. So, okay na yan. Kung ikaw ay left or right-handed, pwede mong ilagay yung magazine dun sa kaliwang side. Kasi ito naman ay umiikot. Matalino yung pagkakagawa nito. So, lagay lang natin to dito, then test natin.
So, start na tayo ng recording dito. So, tingnan natin kung saan papatak. Ganda. Tahimik. Tapos, patak agad sa ating sa ating plate. So, pumatak agad doon. So, testingin naman natin ng isa pa. Doon sa may gitna, meron tayo dyang metal target. So, kumanan siya. Okay, so doon ulit tayo sa part na yon. May konti ilalim. Pero mataas yung FPS niya ha. Around 900 to. So, tingnan natin to sa maliit na metal. Tapos kapag tinamaan natin, go na agad tayo sa malayo. So, mababa lang ng konti ngayon ang tama. Nakuhanap. Ay, wala strict. Nag-adjust ako. Kasi nga yung unang tama niya, mababa. So, sinubukan kong gamitin yun. Then, ibinira ko. Ay, wala stick. Yan ay more than 50. Kasi yung dating pwesto mas malapit sa 45. Ayan. I think 52 yan. 52 yards. So, yan yung nare-request ni sir na distance. So, ayoko naman pasamahin yung tama kasi ay may one shot na tayo. So, lipat tayo dun sa mas malayo. Palagi ko hindi natin mapipilit yung target kasi ay hindi nagbabago yung lakas ng hangin, no? So asa na lang ako doon sa ganda niyang tama niya talaga dito sa malapit. Yun na lang yung may ipangako kay sir na maganda talaga siyang tumama kasi ay sinusubukan ko talagang tingnan nyo man doon sa gilid niya. Ayan, sorry, umiikot. Tingnan nyo man yung gilid niya. Ayan. So may mga target tayo nilagay dyan. Pero talagang yung hangin niya, ayan. Kasi malakas, kahit yung target lumili ko, hindi ko talaga siya mapilit na pumatak doon sa gusto kong patakan. So, sir, ito lang maano ko. Talagang maganda yung unit. Tahimik, consistent. Hangin lang talaga ang problema. Kita ko doon sa niya, pinipilit talaga natin na patamaan doon. Ayaw lang talaga kasi ay dalan-dalan ng hangin yung ating 18 grains. Itong malapit, pwede kong subukan dito sa malapit. Ulitin ko lang uli yung ginawa natin dito sa malapit. Pakita natin yung consistency niya. Yun na lang yung pwede kong subukan sa malapit sa kahit ito ang hangin dito sa tabi niya sobrang malakas talaga. Ito na lang tayo, sir. Yung target. So kanina medyo maluwag pala tong mga to. Kaya sabi ko bakit may konting pag-iiba ng tama. So ngayon naman ay okay na. Hangin lang talaga ang kalaban natin. You know?
Dadala ng hangin. Pag walang hangin, yung tama niya, sentrong-sentro. Dito may hangin, doon naman ang wala. Kalong. Okay, so palagi ko naman ay okay na yon kasi ay nakita na natin yung kanyang ganda ng tama. So matipid siya sa hangin ngayon. Parang 50 bars lang nagamit natin. Kaya ang dami nating trial doon. So goods to go sir ang iyong unit. Dito ay pangalawang slot siya nakakabit para lang may reference ka. Additional na baka makalimutan ko. Etong bat pad niya, ito ay natatanggal. Para sir, pwede mong i-slide yung etong mga screw na to, pag nilogan mo, pwede mong i-slide to. Therefore, yung bat mo, na-adjust mo sa gusto mong height. So, pwede siyang gawin dito. Ayan. Pwede siyang magawa. Yan yung isa pa niyang feature na nakalimutan ko yata kanina. So, ayan. So, nakabit na naman siya ulit ng ayos. Ito, hindi na ako nag-adjust kasi okay na to sa akin. Nababa. Yung ilalim niya, sir, ay palagay ko stainless na to kasi yun yung dating issue ng mga units dun sa mga older version ng Priest. Ito ay kinakalawang. So ngayon ay okay na siya. So far nakareklamo, parang gusto kong umorder nito pang personal. So, ito at Maverick kaya niya sumabay kasi una maganda yung barrel niya. RTI proprietary barrel yata ang ibig sabihin nun. Hindi ko lang matandaan yung term. Ibig sabihin para lang kay RTI yung mga barrels na ikakabit nila. So far so good. Wala tayong complaint at napakaganda ng unit na ito. Yan naman, kitang-kita naman. Sulit sir, sulit itong unit mo. Tuning na lang sir kung magpapalit ka ng kung magpapalit ka ng pellet, maglilipat ng slug. Dito ka na lang sir mag-adjust pansamantala kasi okay naman dito 90. Pero pwede mo naman siyang pihitin clockwise para pag nakaharap ka dito, pihitin mo siya clockwise. Tataas yung kanyang pressure, then counterclockwise, bababa yung kanyang pressure. Then kung natataasan ka sir dito sa iyong mount, bili ka lang ng bagong mount. Meron naman ako nakita nito online na mas mababa.